Muling nagtatanong si Enchred kung sino siya, na ikinainis ni Mitch, at sinabing maaalala niya rin kapag naramdaman niya ang malamig niyang talam sa kanyang dibdib. Mabilis na nagkailag si Enchred sa papalapit na talam, at sa kanyang bagong tayo, gumawa siya ng isang atake na biglang nagpa-atras kay Mitch. Nagulat siya dahil tila hindi ito ang parehong taong nakita niya. Humusay siya sa paggamit ng talam, mas humusay pa. Gayunpaman, hindi niya maisip na susubukan siyang hulihin ng taong ito sa isang hakbang lamang. Hindi tumigil doon si Enchred at muling sumugod, sa pagkakataong ito ay nagbanggaan ang kanilang mga talam, na labis na hinangaan ni Mitch ang kanyang mahusay na mga batayan at teknik sa espada. Dagdag pa kung paano niya hinaharang ang mga atake, isa siyang sundalong dapat katakutan. Itinulak niya pa atras si Enchred, na hinawi ang kanyang talam, na nagpaisip kay Mitch na dapat niyang ituon ang lahat ng kanyang pandama sa labanang ito. Kung siya'y magambala kahit isang saglit, mamamatay siya. Dapat niyang ibuhos ang kanyang sarili sa talam. Ang watawat ay dapat kalimutan. Ang resulta ng labanan, maging ang mga teknik sa espada na natutunan niya hanggang ngayon, ang lahat sa kanyang paligid ay naglalaho, tanging ang malamig na bakal ng espada na lamang ang natitira. Sa ganitong dedikasyon, nakuha ni Mitch ang kalamangan sa pamamagitan ng pag-alis sa espada ni Enchred, na nagpapahintulot sa kanya na atakihin ito sa isang hakbang lamang. Upang tagyusan si Enchred sa dibdib, na tinatapos ang laban doon mismo. Ngayon, naalala na siya ni Enchred. Siya ang lalaking hamarang sa poste ng watawat sa mataas na damuhan. Ipinakilala ni Mitch ang kanyang sarili bilang commander ng pluton ng Greyhound Squad, at gayon din si Enchred. Siya ang commander ng squad ng kaharian ng Nolilia. Nagtipon ng mga kaaway sa kanyang paligid, habang sinasabi ni Mitch na ang espesyalidad ng taong ito ay ang pagtatago, ngunit itinuturing siya ng iba na lubhang mapangarapan. Nang tingnan ni Mitch si Enchred upang suriin, nakita niyang nakangiti ito. Ito ay dahil may napagtanto si Enchred. Hindi ito ang konsentrasyong nagmumula sa takot sa kamatayan. Ito ang konsentrasyong nagmumula sa takot sa pagkamatay ang kinakailangan. Ang palagi niyang kailangan ay isang mahusay na karibal, isang kalaban na pipilitin siyang gamitin ang lahat at labanan siya ng buong lakas niya. Walang panahon si Mitch para sa mga baliw, at binunot ang kanyang espada, na tinatapos ang buhay ni Enchred. Sa susunod na araw, sinabi ni Ragnar sa kanya na ang konsentrasyon sa isang punto ay katulad ng pakiramdam na nararamdaman niya habang siya ay mamamatay. Nabahagyang pinakinggan ni Enchred, na nagputaka kay Ragnar kung sumuko na ba siya sa kanyang pagsasanay. Tinawag sila ni Rem sa labanan, gaya ng dati, na agad nagpalabas ng enerhiya kay Enchred at naglakad palayo. Nang makita mismo ni Ragnar ang enerhiyang ito dahil dito, naisip ni Ragnar na dapat siyang magsikap ng kaunti pa sa pagsasanay ngayon. Nagpatuloy ang labanan gaya ng dati, kung saan iniligtas ni Enchred ang mga buhay sa pamamagitan ng pagsasabi sa lahat na yumuko at hamarang, nang biglang dumating ang mga palaso. Gayunpaman, hindi siya tumigil doon, dahil sinabi niya kay Rem na sumunod. At bago pa man siya makapagtanong kung baliw na ba siya, sinabi ni Ragnar na sasama siya, na nagpatanong kay Rem kung tinamaan ba siya ng palaso sa ulo. Sinabi ni Ragnar sa kanya na sumulong kung ayaw niyang matamaan ngayon, at habang unti-unting lumalayo si Enchred. Pinatay ng dalawa ang mga kaaway sa kanilang harapan, na sinusubukang gumawa ng daan. Tinahak ni Enchred ang parehong landas tulad ng dati, at nakatagpo si Mitch tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito ay nakilala niya ito at sinabing napakasaya niyang makita. Nagulat si Mitch na partikular siyang hinanap nito, ngunit sinabi ni Enchred na pumunta siya dahil masaya siya sa unang pagkakataon nilang naglaban. Napansin ni Mitch na ito ang unang pagkakataon na may naghanap sa kanya ng partikular. Habang nagtataka si Enchred kung nagagalit ba siya, ngunit inihandaan ni Mitch ang kanyang espada at itinanggi ang gayong mga bagay. Sinubukan ni Enchred na pumasok sa parehong estado ng konsentrasyon tulad ni Mitch, kung saan ang espada lamang ang kanyang nararamdaman, ngunit muli siyang natalo gamit ang espada, at umabot sa isang antas kung saan hindi na niya ito maramdaman. Binitiwan ni Mitch si Enchred na may espada sa kanyang dibdib. Napansin ni Mitch na madali siyang natalo. Akala ba talaga niya na mananalo siya sa mga kasanayang iyon lamang? Habang dahan daw ang namamatay si Enchred, naisip niya na mali ang kanyang pag-uugali. Ang sinusubukan niyang makamit ay hindi maaaring sadyain.
Dapat siyang mahigop sa labanan ng natural, inulit niya ulit, at siya ay natalo. Ginawa niya ito ng paulit-ulit. Patuloy niya itong gagawin hanggang sa makuha niya ang pakiramdam. Sa ika-47 na pagkakataon, nakapasok siya sa isang estado ng konsentrasyon sa isang iglap, at sa ika-48 na pagkakataon, nakamit niya ang isang pagbubunyag. Nang subukang ituro ni Ragnar sa kanya ang pakiramdam na iyon, sa wakas ay nakita ni Enschred ang talam kung ano talaga ito. Na nagpapahintulot sa kanya na madaling harangin ang atake ni Ragnar. Tinanong niya kung paano niya nasimulan ng ganoon kadali ang sinabi niya, ngunit hindi na siya naririnig ni Enschred ngayon. Ang tunay na konsentrasyon ay nangangahulugang ganap na pagkontrol sa parehong katawan at espada. Ang kanyang kapangyarihan at teknik ay umunlad ng labis na hindi niya ito maihahambing sa kanyang nakaraang sarili. Tinanong ni Ragnar kung saan siya pupunta, at sinabi ni Enschred na pupunta lamang siya upang makipagkita sa commander ng Clayton. Oras na para malagpasan niya ang araw na ito. Nang makarating siya sa commander ng ferry, tinanong siya nito kung ano ang gusto niya, kaya ibinunyag ni Enschred na naaalala niyang nakakita siya ng mga mahika noong kanilang misyon sa pagmamanman. Tinatawag ng mga sundalong Aspan ang isang nakakatakot na matandang lalaki na spellcaster. Interesado ang commander ng ferry at hiniling sa kanya na magdetalye pa. Sinabi ni Enschred sa kanya ang lahat ng maaaring kailanganin nila upang manalo sa labanang ito, kaya nang dumating ang hamog ngayon, handa ang mga sundalo na harangin ang mga palaso, at sumugod ang pangkat ni Enschred. Nang walang salita, inilagay niya ang kanyang pag-asa sa kakayahan ng commander, dahil mayroon siyang misyon na malagpasan ang susunod na hadlang na ito. Agad na sinabi ni Enschred na nakikilala niya ito. Gusto niya itong labanan mula pa noong simula, at ngayon, tatalunan niya ito anuman ang mangyari. Nagpakawala si Enschred ng isang malakas na atake, ngunit umiwas si Mitch at sumugod gamit ang isang taga, na mahusay na sinangga ni Enschred. Alam ni Mitch na nasa isang delikadong sitwasyon siya at bahagyan niyang naharang ang susunod na atake ni Enschred. At patuloy silang nagbanggaan ng mga talim hanggang sa huminto sila. Nadama ni Mitch na obligasyon niyang tanungin, itinago ba niya ang kanyang mga kasanayan sa lahat ng panahong ito? Sinabi ni Enschred na tila gayon nga, na nagpatanong kay Mitch sa kanyang pangalan, na sinabi naman ni Enschred. Sa sandaling iyon, tinanggal ni Mitch ang kanyang espada at sinabing maaalala niya ang kanyang pangalan, ngunit sinabi ni Enschred na hindi na iyon kakailanganin. Sisiguraduhin niyang palagi niya itong aalala. Habang itinataas ni Mitch ang kanyang espada sa himpapawid, nagtuon ng pansin si Enschred sa talam, at kasama ng katotohanang nakasandal ang lahat ng kanyang bigat sa kanyang kanang paa, hinulaan niya na tataga ito ng paulis, at tama siya. Ang mga teknik na natutunan niya mula sa lahat ng mga araw na iyon, ang karanasan sa labanan na nakuha niya sa pamamagitan ng mga pag-uulit na ito, ang lahat ay nagtapos dito. Habang sumusugod si Mitch, gayon din si Enschred, at pareho nilang nasugatan ang isa't isa sa leeg, ngunit hindi tumigil si Enschred at itinuloy ang kanyang tagapatungo sa leeg ni Mitch, na bahagya lamang ni Kailag. Sigurado siyang papatayin niya ito sa ilang galaw lamang, ngunit nahihirapan talaga siya laban sa bastos na ito, at iyon ang isang bagay na hindi niya tatanggapin. Dahil ang kanyang dumadaloy na mga teknik sa espada ay mas angkop sa pagharang, kailangan niyang umatake ng maayos, kaya gagamitin niya ang pinakamahusay na teknik na mayroon siya. Itinusok niya ang kanyang espada sa lupa, at inilusob ang talam mula sa ibaba, nalilikha ng isang malaking arco. Kaya naman tinawag ang teknik na ito na wheelcut. Alam na ni Enschred ang sukdulang teknik na ito. Naranasan na niya ito ng maraming beses, at palagi siyang natatalo dahil dito, ngunit sa pagkakataong ito, handa siya, at perpektong naharang ang atake. Labis na nagulat si Mitch. Ang mga Hurriers na kinabibilangan ni Mitch ay isa sa 3 pangunahing pamilya na namumuno sa kaharian ng Aspan, at ang pamilyang Hurrier ay kumakatawan sa brutal na lakas, na nangangahulugang kukuha sila ng sinumang nagpapakita ng talento sa espada. Si Mitch ay nirecruit din mula sa isang regional na pamilya, at pagkatapos niyang gamitin ang pangalang Hurrier, pinatunayan niya ang kanyang sarili sa kanyang mga kasanayan, at tinalo ang 2 adultong kabalyero sa edad na 15. Nanalo siya laban sa isang kampyong swordsman sa edad na 18, at sa edad na 22, siya ang pinakamalakas na kampyon sa buong lungsod. Pagkatapos ay napabilang siya sa 3 pinakamahusay na mandirigma sa Greyhounds, sa pamamagitan lamang ng purong kasanayan.
Iilan lamang ang maaaring makapantay sa kanyang mga talento, at kahit ang mga iyon ay ayaw subukan ang kanilang swerte. Habang pinapanood niya ang iba na nagsasanay, naisip niya sa sarili, bakit nila ginagawa ito hanggang sa mabaigo sila? Bakit kailangan nilang iwagayway ang espada hanggang sa damyugo ang kanilang mga kamay? Hindi siya nagsasanay dahil ang buong katawan niya ay purong kasanayan, at ito ang pagkakamali na nagdala sa kanya rito. Dahil walang paraan upang igalaw ang kanyang katawan maliban sa paatros, madaling tinagusan ni Enshred ang kanyang dibdib, at binunot ang kanyang talem na nagpadugo ng labis kay Mitch. Sinumpa niya ang kanyang sarili sa pagmamaliit sa kanya, at sinabing hindi siya kasing galing nito pagdating sa lakas o teknik sa espada, na kinumpirma naman ni Enshred. Ngunit gayunpaman, siya pa rin ang nanalo. Hindi maitatanggi ni Mitch iyon, at sa kanyang huling sandali, tanging ang kanyang nakaraang pagiging kampante ang kanyang pinagsisisihan. Sino ang nakakaalam kung ano sana ang naging siya kung nag-ensayo siya? Nang umabot ang espada ni Enshred sa kanyang leeg, sumugod ang Greyhound upang iligtas si Mitch, na patuloy pa ring dumudugo ng labis, ngunit mabilis siyang inalalayan palabas ng larangan ng digmaan ng isa sa mga tauhan. Napansin ng Greyhound na hindi niya inaasahan na isang tao lamang ang makakalikha ng ganito kalaking gulo, ngunit bilang parusa, hindi siya mamamatay ng madali. Alam na iyon ni Enshred dahil napapaligiran siya ng mga kaaway, ngunit hindi rin siya natitinag. Nangangahulugan lamang ito na ang pagbasag sa watawat at paghahanap ng labasan ng susunod na hadlang na dapat niyang malagpasan. Sinabi ng Greyhound sa lahat na, pamana, at handa na si Enshred sa pinakamasama. Sumugod siya sa gitna ng mga palaso dahil hindi niya maiwasan ang lahat ng atake, kaya tatanggapin niya ang mga ito habang patuloy na sumusulong. Gayunpaman, hindi lamang palamuti ang Greyhound, at sinugod nito si Enshred, naramdam ang bigat ng mga atake nito mula pa lamang dito. Kaya para manalo sa laban na ito, kailangan niyang mamatay ng maraming beses, ngunit ang layunin sa ngayon ay sirain ang watawat at makaalis dito. Sa isip na iyon, ibinato niya ang isang kutsilyo sa watawat, dahil kahit bahagyang nasira, titigil ang bisa ng mahika. Nakita ng Greyhound ang kanyang binabalak at hinampes siya, ngunit umiwas si Enshred at naghagis ng isa pang kutsilyo, at sa pagkakataong ito ay eksperto itong tumama. Sa hamog, nanatili sa kanyang posisyon ang Ferry Commander, ngunit ang kanyang isip ay nakatuon sa katotohanang humingi siya ng mas maraming tropa sa command, ngunit wala siyang natanggap. Ang kahariang ito ay bulok na gaya ng dati. Ipinadala nila ang pinakamahinang mga tao para mamuno sa mga linya. Sa ganitong takbo, unti-unti silang mauubos. Nang mawala ang hamog, nagawa niyang gumalaw ng mas mabilis kaysa dati at madaling hinarap ang kalaban. Kinilala niya ito bilang isang pagkakataon upang baligtarin ang takbo ng labanan, kaya tinipon niya ang lahat para sumugod, na gumana naman dahil lahat sila ay sumisigaw at humiyaw habang sumusugod. Nang mawala ang hamog, mas malaki ang kanilang pagkakataon, ngunit sino ang Samire sa mahika na iyon? Marahil ito ang nagbalita sa kanya, si Enshred. Dagwang duguan at nanghihina, alam ni Enshred na nagkamali siya, dahil akala niya ay makakasalamuhan niya ang kanyang koponan pagkawala ng hamog, ngunit wala siyang makitang kahit isang kakampi, at kahit siya ay may hangganan. Pinangangalagaan ni Rem ang daan-daang tao, ngunit ang talagang target niya ay ang salamangkero, dahil gusto niyang mapasa kanya ang ulo nito. Kasabay nito, lubusang naligaw si Ragna, at itinutok ang kanyang espada sa isa sa mga commander, at ngayon lamang niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Kinutya ng mga kaaway si Enshred, dahil hirap siyang maglakad na parang aso, at mamamatay din siya na parang aso. Bago pa man siya hampasin ng isa sa kanila, sinalakay ng puma ang kaaway na mula sa mga damuhan, at nang akmang magpakawala ang kaaway ng isang barrage ng mga pana, pinutol nito ang lahat ng kanilang mga crossbow upang mawala ng silbi ang mga ito. Tila determinado ang puma na protektahan si Enshred, ngunit sinabi niya rito na umalis na, dahil ang lalaking nasa harap nila ay lubhang espesyal. Galit na ang Greyhound, at handa na itong patumbahin siya, ngunit nagpakita si Vengeance, sinabi nito kay Enshred na magpahinga na, dahil ipapakita nito sa kanya kung ano ang tunay na lalaki. Sumugod ito sa Greyhound, na agad namang sinalag ang kanyang espada at ibinagsak siya, na nagpatiklop kay Vengeance at nagutos sa kanyang mga tauhan na panayin siya. Hindi natinag ang Greyhound sa mga pana at sumugod,
na nagbigay daan sa puma na sumugod mula sa likuran na nakalabas ang mga kuko. Nabigla ang greyhound, ngunit nagawa nitong hampasin ang hayop gamit ang puluhan ng kanyang espada, na nagpatamba rito. Ang susunod na atake ay patungo kay Enshred, na nakikita pa rin ang espada, ngunit dahil hindi niya kayang salagin ang atake nito sa lakas na mayroon siya ngayon, nangangahulugan ito na kailangan niyang gamitin ang isang teknik na gusto ni Mitch at hayaan ang espada na damaloy. Eksakto niyang ginawa ang parehong bagay, na ikinagulat ng greyhound, dahil nakilala nito ang teknik ni Mitch na ginamit niya, at labis na natuwa si Enshred. Nakakagulat na sumugod muli si Vengeance, ngunit hindi sumalakay ang greyhound, dahil nakita nito ang hukbo ng mga lalaki na papalapit sa kanyang direksyon. Nag-atubili itong umatras, ngunit bago iyon ay sinabi nito kay Enshred na hindi nito malilimutan ang marumi nitong mukha, at nangakong papabagsakin niya ito balang araw. Iniutos nito sa kanyang mga tauhan na umatras, na nagbigay daan kay Vengeance na pagtuunan ang kapakanan ni Enshred at ilayo ito roon, ngunit isinama rin ni Enshred ang puma, kahit paunti-unti nang humihina ang kanyang lakas. Iniutos ni Vengeance sa lahat na umatras, at unti-unting nawala ng malay si Enshred, dahil sa huli ay inabot siya ng pagod at pagdurugo. Sa kanyang mga panaginip, nakita niya muli ang bankero. Nagawa niya na bamuli ang kanyang layunin. Isa siyang tunay na matigas ang ulo, ngunit ano ang nagtutulak sa kanya? Sa huli, kahit sa ganitong kalagayan, nakaligtas si Enshred sa isa pang araw. Dahan-daang nagising si Enshred habang pinag-uusapan ng iba sa paligid niya ang kanyang kalagayan. Ang ilan ay nagtataka kung paano niya nagawa iyon. Alam ng iba na umalis siya ng walang babala, at isa sa kanila ang nanalangin para sa kanyang mabilis na paggaling. Nang maramdaman ni Enshred ang kanyang mga kamay, may nadama siyang malambot, at nang tumingin siya, ang nagligtas sa kanya ay nakayakap na sa kanya ngayon. Tanong ni Rem kung gising na siya sa wakas. Akala nilang lahat ay mamamatay na siya. Dahan-daang bumangon si Enshred at nagtanong kung ano ang nangyayari, at bumangon si Jackson para bigyan siya ng tubig, habang ipinapaliwanag na marami siyang nawalang dugo. Sinabi ni Chris na buti na lang at sapat na siyang pinagaling ng mediko kaya walang magiging pangmatagalang epekto. Tunay ngang nasa panig niya ang Diyosa ng swerte. Nang tingnan ni Enshred ang puma na bahagya niyang natuluan ng tubig, naisip niyang malamang ay nawalan siya ng malay noong sila ay umatras mula sa larangan ng digmaan. Dahan-daang umalis ang lahat nang makita nilang gising na ang kanilang commander. At masaya si Enshred na nakaligtas siya sa isa pang araw. Gayunpaman, hindi umalis si Rem, at nakatitig kay Enshred, na akala niya ay interesado ito sa puma, kaya tinanong niya kung gusto nitong haplasan ito o ano paman. Walang pakialam si Rem sa hayop na iyon. Ang gusto niyang malaman ay kung paano niya nalaman na mahika ang hamog. Naguguluhan si Enshred dahil hindi siya paniniwalaan ni Rem kung sasabihin niya rito ang tungkol sa kanyang kakayahan. Kaya kinakailangan ba talaga niyang magsinungaling sa kanya? Si Rem ay naging tapat na kaibigan, kaya nais niyang tumbasan ang tiwalang iyon. Ipinaliwanag niya na noong nakaraan, naging kaibigan niya ang isang settler, at pinaghihinalaan niya ito ay spell batay sa kanyang narinig mula sa taong iyon. Iniisip ni Enshred na perpekto ang dahilan na ito, dahil talagang narinig niya ito mula sa isang settler, na si Rem pala. Tumayo siya dahil ayos lang kung ayaw niyang sabihin dito, ngunit hindi siya dapat masyadong makisali sa mga mahika. Habang siya'y umaalis, tinanong siya ni Enshred tungkol sa kanyang ginagawa noong labanan, at sinabi ni Rem na kakausapin niya sana ang bastos na nagtayo ng mga bandila, ngunit talagang hindi niya gusto ang mukha nito, kaya pinalipad niya ang ulo nito. Habang pinasasalamatan ni Enshred na ginawa iyon ni Rem, tinatangkang suhulan ni Chris ang puma ng ilang beef jerky, ngunit hindi ito interesado at susunggaban siya nito. Sinabi ni Enshred na mag-ingat siya, baka gutihin siya ng maliit na nilalang na ito kung itutulak ng sobra. Walang pakialam si Chris dahil talagang gusto niya ang 10,000 krona. Narinig niya mula kay Henry na dahil asul ang mga mata ng hayop na ito, isa itong Lake Puma. At taglay nila ang enerhiya ng lupa sa kanilang kalooban. Ang bawat kuko nito ay nagkakahalaga ng halos 10,000 krona, at patuloy silang tumutubo ng mga bago. Lubhang namangha si Enshred, ang isang tansong barya ay katumbas ng 1 krona, kaya ang 10,000 ay parang isang gintong barya, higit pa sa kanyang bayad, sigurado iyon. Matapos siyang mawalan ng malay, sila ang nakakalamang sa larangan ng digmaan, ngunit ang labanan mismo ay huminto,
at parehong panig ang nagpasya na umatras. Simula noon, walang gumawa ng hakbang, lahat sila ay nagpapagaling mula sa kanilang mga sugat. Habang tumatakbo ang kanyang isip, iniisip niya kung ang pagharang na ginawa niya kanina ay mahusay. Kung magtatagumpay si Enchred noon kung susubukan niyang gawin itong muli, marahil ay hindi na niya malalaman. Dumating si Jackson kalaunan at sinabi sa kanya na tumigil sa pag-unat, hindi siya gagaling kung patuloy niyang gagalawin ang kanyang mga kalamnan. Nararamdaman ni Enchred na hindi siya nagpapakalabas, kaya maaari siyang gumalaw kahit kaunti. Sumasang-ayon si Rodney kay Jackson, ang pinakamarami niyang magagawa ngayon ay mag-unat ng ganoon, dapat siyang matulog at mas mabilis na gumaling. Dumating si Rem at nabunggo si Rodney, tinatanong kung sinusubukan niyang ikalat ang kanyang catamaran sa kanilang commander. At saka, ang pagtayo sa pasilyo ng ganoon ay isang kahangalan. Sinusubukan ni Rodney na kunin ang kanyang espada upang sila'y maglaban, na nagudyok kay Enchred na magtanong tungkol dito. Nagawa niyang gumamit ng isang teknik na hindi pa niya nasasanay dati. Nakita lang niya, normal ba iyon? Nararamdaman ni Rem na oo, kung ginagamit niya ang Heart of the Beast, talagang mararamdaman niya ang ginagawa ng kalaban. Kaya mauunawaan niya kung paano nila iwinawasiwas ang kanilang espada, at kung gaano kalakas ang gagamitin. Sumasang-ayon din si Rodney na dapat itong maging mas madali dahil natutunan niya ang mga batayan. Nagtagumpay din siya sa pagtutuo ng iisang punto, kaya mas marami siyang nakita kaysa noong nakaraan. Gayunpaman, talagang nagkaroon siya ng swerte. Dahil sa kanyang antas, ang ganoong bagay ay magtatagumpay pagkatapos ng 100 tunay na labanan. Nauunawaan na ngayon ni Enchred. Ang araw na lumipas ay hindi lamang isang araw para sa kanya. Ito ay daan-daang araw, mga araw ng labis na paghihirap. Lumakas siya sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap at determinasyon, hindi lamang sa pamamagitan ng pagsasaulo ng mga pattern. Gaano man karami ang kanyang talento, maaari siyang lumakas, at gagawin niya iyon. Habang nagbabangayan sina Rodney at Rem, hinamon silang dalawa ni Enchred sa isang duelo. Sinabi ni Rem na karamihan sa mga tao ay tinatawag siyang baliw, ngunit ang titulong iyon ay dapat ibigay sa kanya, habang tinanong ni Rodney kung paano siya umaasang makikipagduelo sa kanyang kalagayan. Biglang lumitaw ang Fairy Commander, na nagsabing hindi dapat lumahok sa mga duelo habang siya ay nasa ganoong kalagayan. Tinanong din niya kung siya ang taong Sum-Iris sa spell. Alam ni Enchred na may darating at magtatanong sa kanya ng tanong na iyon. Ngunit bakit ang punong commander ng kumpanya? Sinabi niya na siya nga iyon. Nakita niya ito habang nagpapatrolya at may kaunti ring alam tungkol dito mula sa mga nakaraang enkwentro. Nagulat ang Fairy Commander, mayroong 5 pain. Paano niya natagpuan ang tunay? Sinabi ni Enchred na humula lang siya, na nagpatitig sa Fairy Commander ng kaunti. Ngunit tumalikod ito at tinanggap iyon bilang katotohanan. Tinanong ni Enchred kung iyon lang ang kanyang ipinunta. Ngunit ipinaliwanag ng Fairy Commander na pumunta rin siya upang makita ang kanyang mukha. Dahil tila pinagtagpo sila ng tadhana. Walang ideya si Enchred kung ano ang kanyang sinasabi. Ngunit iniisip ni Rem at Rodney na sila ay magkasama o kung anuman, at nagulat si Rodney na mayroon siyang mga ganoong uri ng kasanayan. Sinabi ni Enchred sa kanila na hindi ganoon, ngunit dumating din si Chris. At sinabing siya ang perpektong tao upang magsimula ng isang host bar. Gagawin niya ang mga termino na favorable para sa kanya. Sinabi ni Enchred sa kanya na tumahimik, ngunit nagtataka rin siya kung bakit niya iyon sinabi. Siya ang kanilang amo, kaya talagang hindi komportable ito. Mayroon ding balita si Chris para sa kanya. Dumating ang isang escudero mula sa Orden ng Kabalyero. Nagulat si Enchred, may isang tao mula sa Scarlet Cloak Knight Order dito. Ang batalyon na kanyang kinabibilangan ay pinangalan ng Cyprus Division, na ipinangalan sa isang kabalyero, at ang Cyprus na iyon ay bahagi ng Scarlet Cloak. Ang mga kabalyero ay mga taong lubhang mahusay, na totoo kahit sa buong kontinente. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang orden ng kabalyero ay may mas maraming tao bukod sa mga pangunahing kabalyero. Mayroon silang mga escudero, mga lingkod, at mga estudyante. Kapag napatunayan na ng isang escudero ang kanyang sarili sa kanyang kabalyero, sila ay nagiging proto-kabalyero. At higit pa roon, naroon ang mga kabalyero, na lumampas na sa kanilang limitasyong pantao.
Ang mga eskudero ay hindi madalas lumalaban nang wala ang kanilang kabalyero, kaya ang eskuderong ito ay malamang na magiging isang proto-kabalyero na. Biglang tumunog ang mga kampana, at lahat ay naghanda para sa labanan. Iniisip ni Chris na marahil ay hinihintay nila siyang dumating. Hindi siya sigurado kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit sigurado siyang hinihintay niya itong tao kung pupunta sila sa labanan ngayon, at sinabi ni Rem kay Enshred na magpahinga. Talagang kailangan niya iyon. Hindi nababahala si Enshred sa kanyang mga sugat. Gusto niyang makita ang taong iyon sa aksyon. Gusto niyang ihambing ang kanyang sarili sa kanya. Nakita ni Rem ang kislap sa kanyang mga mata, at sinabi sa kanya na sumama kung gusto niyang makita siya ng labis. Hindi naman sila gagawa ng kung ano-ano. Lahat ay pumila para sa labanan pagkatapos noon, ngunit si Enshred ang pinakamasaya. Sa wakas ay makikita niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang pangarap. Sa wakas ay makikita niya kung ano ang kinakailangan upang maging isang kabalyero. Mag-isang naglakad ang escudero patungo sa kanilang mga kaaway, na agad na pamwesto upang magpaputok ng isang bowl ang apoy sa kanila. Hindi sigurado ang escudero kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit sigurado siyang mananalo siya. Hindi sigurado ang escudero kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit sigurado siyang mananalo siya. Hindi sigurado ang escudero kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit hindi man lang siya natitinag, at matatag siyang naglakad. Sinabi ng commander ng kaaway na paputukin, na nagpalipad ng daan-daan kung hindi man libu-libong pana patungo sa escudero, na naghintay hanggang sa malapit na sila. Pagkatapos noon, yumuko siya at nagtipon ng hangin sa kanyang mga paa, na kinilala ni Ragna bilang determinasyon. Matapos mag-ipon ng sapat, sumprint ang escudero sa gitna ng mga pana at dumating mismo sa harapan ng linya ng kaaway. Puno ito ng mga kalasag at sibat, ngunit hindi napigilan ang escudero. Sa isang hampas, inalis niya ang buong harapan ng linya at pinalipad ang kanyang mga kaaway. Si Enshred, Ingrid ay namangha, ngunit natakot din. Kahit ang commander ay hindi alam ang sasabihin. Ngunit wala siyang masabi, dahil nagsimulang hatiin sila ng escudero sa kaliwat kanan ng walang awa. Lahat ay nagsimulang umatras sa tanawin. Hindi nila isasakripisyo ng walang kabuluhan ang kanilang buhay. Ngunit sinabi ng commander sa kanila na panatilihin ang linya bago mahati ng malinis ang kanyang ulo. Habang nakatayo ang escudero sa ulo ng kabayo ng commander, iba-iba ang opinyon ng lahat tungkol sa kanya. Hindi nagulat si Rem sa kung gaano siya kahusay. Tinatawag silang mga espesyalista sa digmaan. Sa isang kadahilanan, hindi ba? Nararamdaman ni Ragna na dapat niyang kainin pigilan siya kahit man lang sa linya. At napansin ni Jackson na ang kaaway ay nagkaroon ng hindi bababa sa 5 pagkakataon upang pigilan ang kanyang pag-abante. Ang commander ng kaaway ay isang hanggal. Natutuwa lamang si Chris na matatapos na ito nang hindi nila kailangang gumawa ng marami, ngunit nagsimulang mag-isip ng malalim si Enshred. Ginagamit ba niya ang matuwid na espada? Ngunit hindi iyon. Mayroon din itong mga elemento ng mabigat at mabilis na espada. Ang matuwid na espada ay isang makatarungan at masalimuot na teknik na umaakit sa kalaban sa mga galaw ng gumagamit. Ang mabigat na espada ay, tulad ng iminumungkahi ng pangalan, isang mabigat na teknik ng espada. Gumagamit ito ng lakas upang hatiin ang lahat at mangibabaw anuman ang mangyari. Ang nakakalitong espada ang pinakanakalilitong teknik, dahil niloloko nito ang kalaban at nagpapahintulot ng madaling pananambang. Ang Valone Sword ay isang subsidiaryo ng teknik na ito. Ang mabilis na espada, ang pinakamabilis na teknik ng espada. Nilulupig nito ang kalaban sa pamamagitan ng purong bilis. Ang dumadaloy na espada ay isang malambot at banayad na teknik. Hinaharang nito ang mga atake ng kalaban at gumaganti rin. Nakikita ni Enshred ang parehong mabigat at mabilis na espada sa eskuderong iyon. Pareho silang nag-aagawan sa kontrol. Huminga siya ng malalim at muling tinipon ang kanyang mga iniisip. Kahit magkaiba ang katangian, lahat ng teknik ay nagsimula sa iisang pinagmulan. Kung mauunawaan, ang pagkakahawig ng lahat ng 5 teknik at maiwas-iwas ang espada na parang ito ay isang humihinga na bagay, marahil ay magagawa rin nila ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang sumusugod ang hukbo, at napansin ni Rem at Ragna na nagmumuni-muni ang kanilang pinuno ng squad. Ngumiti si Rem at sinabi sa kanila na may malalampasan ang pinuno ng squad,
kaya hindi nila papayagan ang sinuman na gambling. Siya, alam ni Enchred na walang nagbago, sa kabila ng kanyang pag-unawa. Walang kabuluhan ang pag-unawa, ito ay isang pader lamang, isang bagay na umiiral lamang upang ipakita kung gaano kalaki ang kanyang aakyatin. Lumipad ang mga sundalo sa kanyang harapan patungo sa labanan. Ngunit hindi gumalaw si Enchred. Sa halip, inakyat niya ang hadlang sa loob ng kanyang isip. At gagawin niya ito hanggang sa pinakatuktok. Habang nagngangalit ang sigawan at iyak ng labanan, patuloy na umaakyat si Enchred. Habang patuloy na itinutulak ng kanilang mga sundalo ang kaaway, patuloy na umaakyat si Enchred. Habang sumisigaw ang mga sundalo sa tagumpay, tapos na si Enchred sa kanyang pag-akyat. Alam niyang darating na ang digmaang ito. Alam niyang malapit nang matapos ang digmaang ito, kaya naman magiging abala ang mga susunod na panahon. Sa prinsipalidad ng Aspan, na kontrolado ng tatlong pangunahing pamilya, kinukundena ng Aspan, ang soberano, ang imperyo, dahil sinira nila ang kasunduan ng mga maginoo na huwag magdadala ng kahit sinong kabalyero. Naruroon din si Grey Wolf, na ang tunay na pangalan ay Hurrier the Almighty, at si Atkins, ang administrator. Ipinaliwanag ni Atkins na ginamit nila ang general na Polaka na ipinadala nila bilang isang dahilan. At dahil nangangailangan ng tugon ng kabalyero ang mga Polaka, wala rin silang dahilan. Dito, kinukundena ni Aspan ang bastos na palakang iyon na gumawa ng gusto niya, ngunit sinabi ni Atkins na inaasahan na iyon. Ang mga Polaka ay karaniwang gumagawa ng gusto nila, anuman ang kanilang dahilan o motibo. Gayunpaman, hindi sana ito nangyari kung nagtagumpay ang mahikang pinag-aksayahan nila ng yaman. Nagngit-ngit si Aspan sa mga Greyhound. Dapat silang magbayad para sa kanilang pagsuway. Alam ni Hurrier na hindi ito magtatapos ng maayos para sa kanila. Pagkatapos ng napakahabang digmaan, bumalik ang mga puwersa ng Aspan, at gayon din si Enchred at ang kanyang grupo. Lahat sila ay nagpunta sa Border Guard, na siyang malayong kuta na lungsod ng kaharian. Dahil malapit ito sa Aspan, ang lugar na ito ay lubhang militarisado, kung saan isa sa bawat 5 tao ay sundalo. Isang seremonya ang idinaos, na pinupuri ang lahat para sa kanilang kalooban at determinasyon, na nagdala sa kanila ng tagumpay na ito. Gagantimpalaan din nila ang mga karaniwang sundalo na napatunayang pinakakapakipakinabang, maging sa larangan ng digmaan o sa labas nito. Ang unang tinawag ay si Enchred, dahil sinira niya ang masamang mahika ng mga Aspan, kaya siya ay gagantimpalaan. Pinagtawanan siya ng lahat habang umaakyat siya sa plataporma. Tinawag nila siyang mahina, at iniisip na may ginawa siya sa commander para makuha ang gantimpalang ito. May isang tao mula sa likod ng mga basagulero ang nagsabi sa kanila na tumahimik. At isa pang pamilyar na mukha ang nagsabi sa kanila na huwag maliitin ang taong iyon. Para sa kanila, si Enchred ay higit pa roon. Siya ay isang tunay na lalaki. Tumatanggap si Enchred ng malaking halaga ng pera, na agad namang nagpatanong kay Christ kung ano ang gagawin niya rito. Marahil ay gagastusin niya ito sa inumin, o kababaihan, o marahil pareho. Sinabi ni Enchred na gusto niya ng isang magandang tindahan. Mas partikular, ang pinakamahusay na panday sa buong lungsod. Sinamahan siya ni Christ hanggang sa pandayan, nagtataka kung paano niya gagastusin ang lahat ng pera na iyon sa isang punyal. Kung hindi niya gusto ang karaniwang sandata, maaari na lang siyang pumili ng isa mula sa larangan ng digmaan at tapos na. Ginagawa rin niya iyon, at maayos naman ang mga iyon. Hindi naman naiinis si Enchred sa kanya. Upang maging isang kabalyero, kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Mas partikular, dapat niyang patunayan ang kanyang mga kasanayan. Kukuha siya ng pagsusulit sa promosyon ng sundalo, dahil panahon na para talikuran niya ang buhay ng isang hamak na ordinaryong sundalo.